Ngayong araw nga mga kaprobinsya, no? Dahil sa wala nga humpay na pag-ulan dito sa aming lugar, eto kung saan na nga napapadpad yung aking mga alaga. Nakita ko nga itong isang alaga akong manok na nanggigilid dito sa tubig. At dahil wala pa nga rin kaming ulam pananghalian ngayon, ito nga giniginaw kong manok o siya ko na lang paiinitan. Bali isang simpleng lutuin lang naman yung naisip kong gawin dito. Naisa nga rin sa nire-request ng ilan sa ating mga followers. Kaya ito tinumpisahan ko na kumuha nitong marami-raming tanglad. Ito kasi yung ating magiging main ingredient mga kaprobinsyano na siya ang magiging mainam na kapartner nitong ating nilalamig na manok. Pagdating nga sa tanglad o lemongrass, sinisigurado ko nga palagi na hindi ako nauubusan. Dahil bukod sa mabisa nga itong pangalis ng lansa, talaga may tuturing din na herbal ito. Dahil ito ngay antioxidant at good for digestion. Kaya kapag nagluluto nga ako ng mapamanok o pato, isa rin talaga ito sa aking inilalagay. Sa 3 to 4 months nga lang ang edad nitong dinali kong manok ngayon mga kaprobinsyano. Batang-bata nga lang at paniguradong sandali lang din natin ito mapapalambutan. Medyo malalaking lahi lang din kasi itong aking mga alagang manok. Kung alam nyo nga yung lahi ng mga manok na Siamo o Basilan, may lahi nga pala nun yung aking mga alaga. At naka-crossbreed nga sila sa mga native. Kaya kung mapapasin nyo nga, matatangkad sila na magaganda ang katawan. At kapag tumuto nga sila ng 3 to 4 months, talagang pwede na silang mapakinabangan. At kung paiidari mo pa nga sila ng 6 to 7 months, solve ka nga sa makukuha mong karne. Kaya ganitong mga manok nga yung trip kong alagaan mga kaprobinsyano. Kapag purong native naman mga kaprobinsyano, medyo malilate lang din sila. Bali, hindi ko na nga pala ito tinila dahil bata lang din naman ito. Naisip ko nga na lutuin na lang ito ng buo. At pagdating nga sa mga kakailanganing sangkap, ilan lang din naman mga kaprobinsyano. Maglalagay nga lang tayo dito ng 4 na taling tanglad, luya at sibuyas. Yung isang tali nga pala mga kaprobinsyano, ilalagay pala natin dito sa loob ng manok. At yung mga laman loob nga at paa isasama rin natin. Maalala ko nga pala kanina mga kaprobinsyano, naglagay nga pala tayo ng kaunting bigas dito sa dugo ng manok. Isa nga rin niya sa ginagawa ng aking ama nung nabubuhay pa. Kaya ito't sinubukan ko nga rin gawin. At sa mga pampalasa nga naglagay lang din ako dyan ng asin, kaunting betsin at pamintang buo. Saka ko nga lang nilagyan ng marami-raming tubig. Ang target ko nga lang sa oras ng pagpapalambot nito 30 to 40 minutes. Kahit hindi na nga tayo gumamit dyan ng pressure cooker. Tapos sinintay ko nga lang din mga kaprobinsyano yung unang kulo. Parang sa ganun maalis nga natin itong mga umiibabaw na insecurities. Impurities pala. Masarap kasing humigop ng sabaw kapag malinis at walang lansa. At maya-maya nga lang mga kaprobinsyano, tinimplahan nga pala tayo ng kape ni Boss Commander. Wala nga raw tigil ang ulan. Kaya habang naghihintay nga magkape nga raw muna kami. At dahil araw-araw na nga ang pagulan dito sa amin, talagang tumaas na nga rin ang tubig dito sa aming paligid. Halos aabutin na nga rin yung flooring ng aming kubo. Ilang araw pa nga ganito mga kaprobinsyano. Panigurado nga madadagdagan yung ating mga giniginaw na alaga. Panigurado nga ma-shoot na naman sa kaldero. At pagkalipas nga ng 20 minutos sa pagkulo, biniling ko lang muna itong manok. Tapos nilagyan ko na nga rin ng Knorr cube. Para na sa ganun mas madagdagan ng linamnam. Pagkatapos nga kumuha na nga rin ako nitong siling damoho. Mainam din itong pang-aroma mga kaprobinsyano. Pang-alternate sa mga siling haba. Kung kanina nga pinadapa ko yung manok, ngayon pinatagilid ko naman. Para na sa ganun magpantay ba ang lambot. At pagkalipas nga lang ng 40 minutos na pagkulo, pinatikim ko na nga muna kay Boss Commander. Tikman na natin mga kaprobinsyano. Ulit ang lasa mga kaprobinsyano. Kain na tayo. At dahil okay na nga raw ang lasa, sabi ni Boss Commander, at dali-dali ko na nga hinango mga kaprobinsyano. At syempre, diretso na rin nating sandukin at ihain sa ating lamesa. Ayun no, pagkaganito nga naman ang ulam ngayong maulan. Panigurado nga masosolve na naman kami ni Boss Commander. Tara po't samahan nyo na po kaming mananghalian mga kaprobinsyano. Ayun, nakaluto na tayo mga kaprobinsyano ng tinanglarang manok. Lakas ng ulan. Ayaw po talaga tumingin ng ulan dito sa amin. Ano po, ayaw po tayo. Hindi po muna tayo ng sapaw ng tinanglarang manok. Masustansya nito mga kaprobinsyano. Herbal. Herbal sabaw. Sabaw tanggal yung buto mga kaprobinsyano. May laman. Malambot. Pagana sa usawan mga kaprobinsyano. Ayan, napakalakas ng ulan mga kaprobinsyano. Ano? Napakalambot to. Masarap ang ating ulam pananghalian mga kaprobinsyano.
tinandarang manok mga probinsyano. Nanam. Solid. Napakalinam na mga kaprobinsyano ng ulam na to. Pag nasubukan nyo po iluto na to gaganahan kayo talagang kumain. Lambot. Kapag mahilig kang mag-alaga ng mga hayop katulad nitong manok, pagkapanahon nga ng kagipitan na hindi ka mawawalan ng ulam. Basta kapag may nilamig, merong papainitan. Kung masusubukan nyo ngay ganitong luto mga kaprobinsyano, kahit umuulan nga, gaganda ang araw nyo. Paano ba mga kaprobinsyano? Solve na naman po kami ni Boss Commander. Kung nagustuhan nyo nga po yung ating luto serie ngayon, baka naman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!